Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Mga kababayan, isang napakalaking development ang posibleng magbago sa landscape ng Philippine defense industry. Matapos ang historic acquisition ng BrahMos Coastal Defense Missile System, ngayon ay may mas malaking usapan na, posible bang gawin o i-produce mismo sa Pilipinas ang BrahMos missile. Base sa lumabas na ulat mula sa Business World, nag-alok ang India ng local defense production sa Pilipinas bilang bahagi ng patuloy na modernization push ng ating armed forces. Kung ito ay matutuloy, hindi lang ito simpleng pagbili ng missile system, ito ay maaaring maging simula ng isang tunay na Philippine defense manufacturing capability. Balikan natin sandali. Noong 2022, pumirma ang Pilipinas ng kontrata para sa BrahMos shore-based anti-ship missile system mula sa India. Ito ang kauna-unahang export customer ng BrahMos Aerospace, at dito palang makikita na ang strategic importance ng Pilipinas sa Indo-Pacific region. Ang BrahMos missile ay isang supersonic cruise missile na may bilis na halos Mach 2.8 hanggang Mach 3. Ibig sabihin, napakabilis nito at napakahirap intercept. May range itong humigit kumulang 290 kilometers para sa export version, sapat upang magbigay ng credible deterrence laban sa anumang surface threat sa West Philippine Sea. Ngayon, ang mas exciting na development ay ang pagbisita ng mga delegado mula sa Indian Defense Industries sa Pilipinas. Personal silang tinanggap ni Secretary of National Defense Gilberto C. Teodoro, Jr., sa AFP Commissioned Officers Country Club sa Camp Aguinaldo. Hindi lang ito courtesy call. Ang meeting na ito ay nagbigay daan sa seryosong dialogue tungkol sa defense technologies, industry best practices, at posibleng local production arrangements. Kasama sa mga Indian manufacturers na dumalo ay mga kumpanya mula sa land systems, ammunition manufacturing, maritime at naval systems, aerospace, space technologies, pati na rin cyber at electronics. Ibig sabihin, hindi lang BrahMos ang pinag-uusapan dito. Posibleng mas malawak na defense cooperation ang binubuo ng dalawang bansa. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng local defense production? Sa simplest terms, maaaring magkaroon ng assembly, manufacturing, o kahit partial production ng ilang bahagi ng mga defense systems dito mismo sa Pilipinas. Hindi agad ibig sabihin na buong missile ay gagawin na agad dito from scratch. Maaaring magsimula ito sa assembly ng components, maintenance facilities, o technology transfer arrangements. Kung sakaling maging bahagi ang BrahMos sa local production setup, napakalaking bagay nito. Una, tataas ang self-reliance ng Pilipinas pagdating sa maintenance at sustainment ng missile system. Hindi na kailangang ipadala pa sa ibang bansa ang mga critical components para sa overhaul o repair. Mas mabilis ang turnaround time, mas cost-efficient sa long term, at mas secure ang supply chain. Pangalawa, magkakaroon ng oportunidad ang local defense industry. Matagal ng pangarap ng Pilipinas na magkaroon ng sariling defense industrial base. Sa ngayon, karamihan ng ating major equipment ay imported. Kapag nagkaroon ng joint production o technology transfer mula sa India, pwedeng matuto ang local engineers, technicians, at manufacturers sa paggawa ng high-precision military hardware. Pangatlo, job creation at economic impact. Hindi lang ito usaping military. Kapag nagkaroon ng defense manufacturing facilities dito, magbubukas ito ng high-skilled jobs sa engineering, electronics, metallurgy, at software systems. Maaari rin itong magbigay ng spillover benefits sa civilian industries, lalo na sa aerospace at advanced manufacturing sectors. Strategically, napapanahon ang ganitong development. Tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Patuloy ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines, lalo na sa ilalim ng Horizon 2 at Horizon 3 phases. Kasama sa focus ang external defense, hindi na lang internal security. Ang partnership ng Pilipinas at India ay lalong nagiging mahalaga sa ganitong konteksto. Ang India ay isa ring maritime power sa Indo-Pacific. May sariling concerns din ito sa regional security, at aktibo itong nagpo-promote ng defense exports bilang bahagi ng kanilang strategic outreach. Hindi rin may kakaila na ang BrahMos deal ay may malaking geopolitical signal. Isa itong indikasyon na ang Pilipinas ay handang mag-diversify ng defense partners.
Hindi lang tayo umaasa sa traditional allies. Nagbubukas tayo ng bagong partnerships, kabilang ang India, South Korea, at iba pa. Kung matutuloy ang local production, maaaring maging model ito para sa iba pang systems. Halimbawa, maaaring sumunod ang production ng ammunition, artillery systems, o kahit naval components. Unti-unting mabubuo ang isang ecosystem ng defense manufacturing sa bansa. Pero syempre, may mga challenges din. Una, usapin ng technology transfer. Hindi basta-basta ibinibigay ng mga bansa ang full access sa kanilang advanced military technologies. May mga limitasyon ito, lalo na kung may kasamang sensitive components o third-party technologies. Kailangan ng maingat na negotiation para masiguro na may tunay na capability transfer at hindi lang simpleng assembly. Pangalawa, infrastructure. Kailangan ng high-standard facilities para sa missile production o assembly. Kailangan din ng strict quality control, security protocols, at skilled workforce. Hindi ito overnight project. Mangangailangan ito ng investment mula sa gobyerno at posibleng private sector partners. Pangatlo, sustainability. Kailangang may long-term plan para hindi maging white elephant project ang anumang facility na itatayo. Dapat malinaw kung gaano karaming units ang bibilhin, ano ang export potential, at paano ito isasama sa broader defense strategy ng bansa. Gayunpaman, ang malinaw ay lumalalim ang defense cooperation ng Pilipinas at India. Ang pag-welcome ni Secretary Teodoro sa Indian Defense Industry Delegates ay simbolo ng lumalawak na strategic partnership. Hindi lang ito tungkol sa isang missile system. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mas matatag at mas independent na defense posture para sa bansa. Isipin ninyo ang senaryo na sa loob ng susunod na dekada, may sariling missile assembly line ang Pilipinas. May sariling maintenance hubs para sa advanced systems. May local engineers na eksperto sa guidance systems, propulsion, at electronics integration. Iyan ang long-term vision na posibleng simula ng ganitong klase ng cooperation. Para sa Philippine Navy at Marine Corps Coastal Defense Regiment, malaking advantage kung mas mabilis ang access sa spare parts at support. Sa panahon ng krisis, ang logistics at sustainment ang madalas na nagiging bottleneck. Kung may local capability, mas resilient ang buong system. Sa mas malawak na perspektibo, ang pagpasok ng India sa Philippine defense modernization ay nagpapakita rin ng multipolar reality ng Indo-Pacific. Hindi na lang dalawang malalaking power ang naglalaro. Mas maraming middle powers ang nagkakaroon ng papel, at ang Pilipinas ay aktibong pumipili ng partners na makakatulong sa kanyang national interest. Kaya ang tanong, gagawin na ba talaga ang BrahMos sa Pilipinas? Sa ngayon, wala pang opisyal na announcement na full-scale missile production agad ang mangyayari. Ngunit malinaw na may alok ang India para sa local defense production, at bukas ang Pilipinas sa mas malalim na industrial cooperation. Kung maayos ang negotiation at maipatupad ng tama, maaaring ito ang isa sa pinakamahalagang hakbang sa kasaysayan ng Philippine defense industry. Mula sa pagiging purely importer ng armas, unti-unti tayong maaaring maging co-producer o manufacturer ng high-end military systems. Sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang kung saan ginawa ang missile. Ang mas mahalaga ay kung paano nito pinalalakas ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang teritoryo, lalo na sa mga critical areas tulad ng West Philippine Sea. Ang modernization ay hindi lang pagbili ng bagong kagamitan. Ito ay pagbuo ng kakayahan, kaalaman, at industriya. At kung ang BrahMos ay magiging susi para mabuksan ang pinto sa local defense production, maaaring nasa harap tayo ng isang bagong yugto ng Philippine military capability. Mga kababayan, ang development na ito ay dapat nating bantayan. Dahil kung ito ay magtutuloy-tuloy, hindi lang ito headline tungkol sa missile. Ito ay kwento ng isang bansang unti-unting tumatayo sa sariling paa pagdating sa pambansang depensa. At sa gitna ng mga hamon sa rehiyon, ang pagkakaroon ng sariling kakayahan, kahit paunti-unti, ay isang napakalaking hakbang patungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas.